Sa likod ng bawat anino, may kwentong pilit nating ibinabaon sa limot. Pero sa gabing ito, ang dilim mismo ang magsasalita. Ako ang inyong gabay sa kailaliman. Ito ang Lagim Sentral. Handa ka na ba? Patay na ang ilaw at pakinggan ang mga bulong na hindi para sa lahat. Huwag kang lilingon dahil baka hindi ka na nag-iisa. Okay, so para sa gabing ito, pag-uusapan natin ng isang bagay na talagang kinatatakutan at bumabalot sa hiwaga dito sa Pilipinas. Ang barang. Isang uri ng itim na mahika na madalas ang pinanggagalingan ay isa sa mga pinakamalakas na emosyon ng tao, ang pagnanais na makaganti. Titingnan natin yung mga totoong kwento na nagpapatunay kung gaano kalagim ang kayang ipanganak ng matinding galit. Unang-una sa ating case file, ang kwento ni Karen. Sa tingin ng iba, isa siyang simpleng may bahay. Asawa niya si Fernan, isang bus driver, may anak sila. Parang normal na pamilya, di ba? Pero may malaking sekreto si Karen. May relasyon siya sa isang pulis na nagngangalang Alvin. At nung malapit ng mabuking ang lahat, hindi hiwalayan ang naisip niyang solusyon kundi isang bagay na mas permanente at mas madilim. At dito natin makikita kung gaano kabilis at kabagsik ang isang sumpa. Para lang pagtakpan yung kasalanan niya, ipinabarang ni Karen yung sarili niyang asawa. Grabe yung nangyari. Nakita ng lahat kung paano siya unti-unting naubos. Si Fernan, na dating malusog, naging butot balat na lang. Sabi pa nga, yung mukha niya parang bungo na lang na tinakpan ng balat. At ang pinakamatindi, araw-araw sumusuka siya ng itim na likwido. At yung sarili niyang anak, nakita niya raw na may mga bagay na gumagalaw sa loob nun. Sa loob lang ng isang buwan, wala na si Fernan. Pero alam nyo, hindi naman lahat ng kaso ng barang ay galing sa pagtataksil o kasamaan. Minsan, ito na yung nagiging huling opsyon para ipagtanggol ang sarili. Ito naman yung kwento ni Benny, isang binatang manggagawa na gusto lang naman manahimik pero laging pinag-iinitan at kinikikilan ng siga sa lugar nila na si Anjo. Isang araw, napuno na si Benny. Lumaban siya. Nasaktan niya si Anjo. Pero siyempre, pinagtulungan siya ng mga tropa nito. Kinabukasan, may iniwan sa kanya na papel. At ito yung nakasulat. Isang malinaw na death threat. Para kay Benny, wala nang atrasan to. Dito na niya naisip na kailangan niyang mauna. So ginamit ni Benny yung isang simpleng paraan ng barang natutunan niya. At nakakakilabot kung iisipin mo kung gaano lang kadali. Humuli lang siya ng ipis, tinalian niyang isang paa ng puting sinulid, may binulong siyang dasal habang iniisip niya ng malinaw yung mukha ni Anjo. Tapos, pinakawalan niya. Pagkatapos noon, isa na lang ang gagawin niya, maghintay. At eto na nga ang resulta. Kinaumagahan, bumalik yung ipis kay Benny. Yung sinulid na dating puti, kulay pula na. Halos kasabay nito, kumalat yung balita sa buong lugar. Patay na si Anjo. Ang kwento? Walang tigil daw itong nagsuka hanggang sa mawalan ng hininga. Walang nakitang ebidensya, pero alam ng lahat, lalo na ng mga kaibigan ni Anjo, kung sino ang nasa likod nito. Isang malinaw na mensahe, huwag mo siyang babanggain. Okay, so nakita na natin ang epekto sa mga biktima. Pero paano naman sa panig ng gumagawa? Paano ba yung proseso? Sumilip tayo ngayon sa lihim na mundo ng isang mambabarang. Ang kwentong to ay galing mismo sa isang taong lumaki sa bahay ng isang mambabarang. At ito ang nakakagulat, yung mambabarang na tinutukoy niya ay isang respetadong veterinaryo, isang doktor ng hayop. Isang gabi, nagising na lang daw sila dahil sa isang kakaibang ingay galing sa kwarto kung saan ginagawa ng doktor yung mga ritual niya. At yung naabutan nila, parang eksena sa pelikula. Yung doktor, nakahiga sa sahig, naninigas, na parang may mga hindi nakikitang lubid na gumagapo sa kanya. Agad siyang nag-utos sa nanay na nagkwento na buhusan siya ng puti ng itlog at doon na nagsimula yung katatakutan. Bigla na lang may mga insektong gumapang palabas mula sa katawan niya. Pagkatapos, nagsindi siya ng kandila at pinapatak yung mainit na wax sa balat niya na parang wala lang habang bumubulong ng mga orasyon sa halong-halong Ilonggo at Latin. Lumalaban pala siya sa ganti ng kapwa mambabarang. Pagkatapos ng buong ritual, may dinukot yung doktor mula sa lalamunan niya at iniluwa ito sa sahig. Isang buhol-buhol na buhok na may mga tinik ng isda. Yun daw yung pisikal na anyo ng sumpa na pinadala sa kanya. Kumuha siya ng papel, isinulat yung pangalan ng kalaban niya, binalot yung buhok at tinik, inilagay sa lata at ipinasunog. Ibinabalik niya ang sumpa kung saan ito nanggaling. So, kung may kapangyarihang manakit na ganito katindi,
May paraan din ba para lumaban? At higit sa lahat, ano ba ang nagiging kabayaran para sa mga taong gumagamit ng ganitong kadiliman? May karma ba talaga? Pasok naman tayo sa kwento ni Risa. Siya naman, ang target ng barang sang sarili niyang ex-best friend na si Sable. Ang ugat ng lahat, inggit at selos. Pero ang hindi alam ni Sable, may panlaban si Risa. So ang nangyari? Isang spiritual na giyara. Literal. Sa bawat atake na pinapadala ni Sable, tulad ng bigla na lang mapunta si Risa sa bahay ni Sable nang wala sa sarili, o yung parang tinutusok ng mga paa niya, o yung mga pantal sa buong katawan, laging may katapat na depensa si Risa. Ang mga sandata niya, dasal, agwa bendita, mga pinakuluang dahon na pinapaliguan, sunod-sunod niyang sinisira yung bawat sumpang binabato sa kanya. Pero paano kung tulad ng karamihan sa atin, wala kang kaalam-alam sa mga ganitong depensa? Sa isang kwento, isang lalaki na si Tito Mel ang isinumpa. Ang resulta, nagsusuka siya ng mga gagamba at uod. Sa sobrang takot, dinala siya agad ng pamilya niya sa isang kilalang albularyo at doon binigyan sila ng isang napakabigat na babala. At dito, naging malinaw ang isa sa mga pinakamahalagang batas ng barangay. Sinabi ng albularyo, kapag kinontra ko to, babalik to sa nagpadala at sigurado mamamatay sila. Return to sender pero with a deadly price. Anong gagawin mo, di ba? Siyempre, pumayag yung pamilya. Pagkatapos ng mga dasal at pausok, gumaling si Tito Mel. Kinabukasan, kumalat ang balita. Yung nakaalitan niya, natagpuang patay. At kung karma ang pag-uusapan, balik tayo kay Karen, yung babae sa unang kwento natin. Para sa kanya, ang ganti ng tadhana, hindi lang para sa isang tao. Dumating ito para sa dalawa. Dito natin makikita na ang karma hindi laging mabilis na kamatayan. Minsan, mas mabagal at mas masakit. Para kay Karen, na pumatay para lang makasama yung kabit niya, naparalisa yung lalaki, bumagsak yung negosyo nila, at ang kinahantungan niya, nagbenta siya ng aliw para lang mabuhay. Si Sabel naman, nananira ng buhay dahil sa inggit, ang naging parusa niya, sabay na na-stroke ang mga magulang niya. Siya na lang ang nag-iisang nag-aalaga. Kumbaga, isang mahabang parusa na salamin mismo ng mga kasalanan nila. Pero, ang tanong, paano naman yung mismong mambabarang na nagsisisi na sa mga ginawa niya? Posible bang makatakas sa karma? Ang huli nating kwento ay galing kay Charlie, tungkol sa lolo niya, isang dating makapangyarihan at bayarang mambabarang, isang killer na sa huli ay tinalikuran na ang lahat. Ang sinapit ng lolo niya ay parang isang paglilitis na mas nakakatakot pa sa kahit anong sumpa. Nung tumanda na siya at bedridden na sa edad ng 80, doon na siya literal na binalikan ng madilim niyang nakaraan. Nagsimula siyang makakita ng mga multo, yung mga biktima niya, nakatitig lang daw sa kanya mula sa bintana. Maya-maya, naririnig na lang nila siyang sumisigaw, "Ayoko sumama!" At sa huling araw niya, bumulong siya kay Charlie, sinusundo na nila ako. Nang lumingon si Charlie, yun ang hinding-hindi niya malilimutan. Yung kama ng lolo niya, napapalibutan ng mga kaluluwa, lalaki, babae, pati mga bata. Lahat tahimik na nakatitig habang unti-unti namamatay ang taong pumatay sa kanila. Ilang dekada niyang tinalikuran ang pagiging mambabarang. Ilang dekada siyang nabuhay na may dalang pagsisisi. Pero sa huli, dumating pa rin yung mga kaluluwang sinira niya para maningil. Kaya ang tanong na naiiwan sa atin, sapat na kabayaran na ba ang pagsisisi para sa mga buhay na kinitil? Dito muna nagtatapos ang ating paglalakbay sa dilim, pero huwag kalimutan, ang lagim ay hindi natutulog.